Good day everyone! So meron akong GCash account na hindi ko na ma-open. And here input ko nga yung number ng aking GCash. Ito, tatap lang natin i-send code. And here magpapadala nga sila ng OTP para ma-verify yung ating account. And i-input lang natin siya dito katulad ng madalas nating ginagawa. Pero kung ang mangyayari ganito yung mababasa nyo, your account is on hold, tatap natin yung get help. Kailangan kasi natin mag-provide ng additional information sa ating account. So dito, ito yung mga kadahilanan kung bakit on hold yung ating account or restricted. So hindi na natin isa-isahin ito, hahanap na tayo ng paraan kung paano ba natin masusolusyonan ang problem na ito. So now, itatap natin yung chat with Gigi and tapusin nyo to hanggang dulo dahil makikita nyo kung ano ba yung mga dapat nyong i-provide dahil etong chat with Gigi, kung mapapansin nyo, ito ay computerized and hindi natin pwede pag-usapan lahat dito kapag kausap natin si Gigi. So dito, ayan, good afternoon, I'm Gigi. So dito, pipiliin natin yung ating concern pero ita-type natin, my account is on hold. Ayan. Then, sasend lang natin, ayun, makikita na din natin yun sa ating pagpipilian dito. So, tatap lang natin yun, isi-select lang natin. And, makikita nyo dito, kailangan natin mag-access ng form para makapag-share tayo ng ating information. Tap natin yung show form. And ito kailangan natin i-provide yung ating registered name, saka yung ating registered mobile number, saka yung ating email address. And itatap ko na yung send. Now makikita nyo dito, pag ni-return ko siya sa my chat, ang nababasa ko dito, the details you provided do not match what we have on file. Can we try again? And nakailang ulit ako, nakatatlong beses ata ako, pero hindi pa rin nagmamatch yung binibigay kong details sa aking account sa kanilang file daw. And hindi na rin kasi ako sigurado kung tama ba yung email na na-input ko. Pero pag ganito yung nangyayari sa inyo, hindi nagmamatch kahit tama naman yung naibigay nyong information, ganito lang yung gagawin natin. Dito sa may dulo, mapapansin nyo, try again and ask something else. I-click nyo yung ask something else. And magre-request tayo ng live agent. Katulad ng sabi ko, pag si Gigi lang yung kausap natin, limited lang yung pwede natin itanong and limited lang din yung magiging sagot niya. So now, isend na natin to. Pag nasend na natin na nagre-request tayo ng live agent, mababasa natin dito, if you want an agent to attend to your concern, you may submit a ticket by clicking and filling out this ticket form. And etong ticket form na isasubmit natin, maghihintay tayo ng 24 hours bago tayo i-notify ni GCash kung ano yung magiging sagot nila sa ating problem. So, tatap lang natin submit a ticket and eto yung mga sasagutan natin. And take note mga kabomboms na nagbabago din dito yung iba, depende sa kung ano yung ipoprovide mo na sagot. So, dito kailangan natin ng ating email address na nakaregistered nga sa ating account and yung ating full name, saka syempre yung ating mobile number. Now, dito sa may concern category, make sure na tama yung pipiliin nyo na magdi-describe ng inyong problem na na-encounter. So, dito, I can't log into my GCash app, yung ating isi-select dahil hindi nga tayo makapag-login due to on hold nga daw yung ating account. And dito, anong statement ba yung most relevant to your case? Ayan, so sinelect ko my account was put on hold. And dito your account type, kung anong account type ba kayo. Yung sa akin, regular account. And dito ilalagay lang natin yung ating birth date. So, dapat tama yung mga ini-input yung details dito para ma-retrieve or ma-open natin yung ating account. Ayan, habang hinahanap ko pa yung aking birth year, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you!
Tapos sagutan nyo lang din yung mga kailangan pang information dito katulad ng birthplace, nationality, and marami pang iba. Sa may government ID pala, kailangan natin mag-provide ng isang ID tapos mag-i-slash tayo. For example, PhilHealth, tapos lagyan nyo ng slash, then input nyo yung inyong PhilHealth ID number. So, andito naman na example sa may baba. Tapos dito sa may source of fund, pili lang din kayo dito sa pagpipilian. So, dito, ayan, meron pa mga iba't ibang tanong dito na kailangan natin sagutan, pero may mga pagpipilian naman dito. So, do you have a business? Yan, ilalagay nyo kung meron kayong business o wala. Then, madadagdagan yung mga dapat nating sagutan. Depende rin yun sa mga sagot nyo. So, kayo na bahalang sagutan yan dahil kayo lang naman nakakaalam ng mga details nyo. Andito na tayo sa stage kung saan about na sa may GCash. Are you using GCash for business purposes? Meron ditong yes or no. Piliin nyo kung ano ba yung para saan nyo ba ginagamit yung GCash nyo. Ginagamit nyo ba yan pang business? And dito ano ba yung commonly na ginagamit nyo sa may GCash? Ayan, GCash to bank. And depende yan kung ano yung madalas nyong ginagamit. And dito, what is your purpose for send money transaction? Depende yan kung ano yung pinili nyo kanina. Medyo marami-rami kasi yung mga sasagutan natin kaya hindi ko na maiisa-isa. Pero huwag kayong mag-alala mga kabomboms. Pag hindi nyo alam yung isasagot nyo, iwan nyo lang yan sa may comment section and sasagutan namin para sa inyo. So, once masagutan nyo na lahat, ang gagawin na natin ay i-check na natin yung mga boxes dito sa may baba katulad ng valid ID, proof of billing, bank with relationship, and yung selfie photo natin. Saka yung copy ng ating signature. So, ayan, check lang natin and ipoprovide natin yan mamaya. So, ayan, tandaan nyo yung mga ipoprovide natin, proof of billing, valid ID, copy of signature, and etc. So, dito, magsa-selfie tayo gamit yung ating cellphone na hawak natin yung ating ID. And, syempre, mag-i-screenshot din tayo ng ating phone settings na makikita yung ating mobile number na nakaregister sa ating GCash account. And dito, ilalagay natin yung pinaka-concern nga natin sa ating account. So, pwede nyo kopyahin to kung pareho lang naman tayo ng concern kung ang account nyo ay on hold nga. So, dito, sinabi ko, I can't log into my account. And don't worry mga kabomboms dahil okay lang din kahit hindi error yung grammar nyo. Or, pwede rin naman kayo mag-Tagalog dito. Dito, kung mapapansin nyo, medyo mahaba yung mga sinulat ko dahil mas mainam ng sumobra kaysa kulangin tayo ng explanation. Now, magpuproceed na tayo sa attachments. So, dito mag-attach lang tayo ng mga screenshot or ng ating mga photos na nagpapatunay na sa atin nga yung account na gusto natin mabuksan. And syempre, kung ano yung mga nabanggit ko kanina, yun yung mga i-attach natin dito. And i-review nyo lang yung mga nasagot nyo dito sa mga tanong and itatap na natin i-submit once na okay na sa inyo yung mga nailagay nyong information nyo. Don't worry kapag mali naman or meron tayong nakaligtaan sagutan, hindi natin ito masasubmit. Makikita natin yung mga dapat pa natin sagutan dahil hindi siya magpuproceed. Ayan, habang loading pa mga kabomboms, sa dulo ng video na to, meron mga interesting videos na maaaring magustuhan nyo. Click nyo lang yan para ma-redirect kayo doon. Okay, dito, so mababasa natin, we've received your request and maghihintay na lang tayo ng kanilang notification kung ano na status ng ating submission. And papadala nila yan sa ating email na nilagay dito. Hanggang dito na lang ang video natin. Thank you for watching and stay blessed.